Hello, hello mga inday, mga duda! Hello, kumusta kayong lahat dyan, mga anti-kadayer? Ay! Sorry! 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 Sorry, pitch push! What man? Oy! Daddy did not give you food? Hello, po niya akong bibig. Daddy did not give you food. Oh my gosh. What happened, huh? So, gawa muna ako ng coffee ko, mga anti-kadayers. Hala. Nagawa na siguro ng coffee dahil. Gawa na siya ng kanyang coffee. Gawan ko lang siya ng bread. At saka, ay, itong batang to. Ay! Wait, saka na. Diba sa si Mama coffee? Mag-croissant na lang si Mama. Mag-baby croissant. May baby croissant tayo dito dyan. Alam niyo ba yung ibig kong sabihin na baby croissant? Oo. Yung maliliit na kusong. Yan yung sa atin. Tapos, ikaw! How are you? What about us? What about you? Mag-sort out si Mama ngayon sa ref niya ngayon. Diba? Mag-sort out si Mama sa ref. Gigil ako sa'yo, ay! Gigil ako sa'yo! Nanggigigil ako sa'yo! Okay man day. Gusto pala niya yung... Gusto man na ini mo ang little nga kundi ay. Abi! Abi! Ay mag-laundry si Mama ngayon. Maglinis sa kwarto. Tapos... Arat na. Ay, tomorrow na lang kasi tignan ko muna kung ano yung update sa doktor. Baka aalis tayo. O diba? Bukas pupunta tayo ng town. Lang. Kaluoy mo tayo niya akong baby. Ay. Alam nyo ba? Mas nagustuhan ko tong barista. So, ito. Marag ba natugnaw din ng mga part? Oy! So, since gusto natin to siya, at saka healthy din siya, kasi ano siya, green siya na, ano ba, yung sa mga ganito, oh. Alam niyo ba yan? So, yan yung ano niya. Tapos, itong evaporada, masarap naman siya, kaso lang, mahal, tapos, more on fat milk. So, ito yung bibilhin natin. Bibili tayo ng marami nito kasi ito siya mas mura lang. Kumpara nitong evaporada, tag 2 euro. Shush, nako. So, habang nagantay ako niyan, magchichika-chika muna tayo ha. Alam nyo ba, mga... Ay, nagmugdong day. Anong nangyari sa mukha mo day? Para ka namang piwi day. Alam nyo ba, siguro mga 3 days ako day na hindi ako maano sa inyo day. Sumasalita sa inyo na amang ngayon, Tikadayers, kasi nanonood ako ng movie. Good morning. No, I mean good evening. Ikaw sa dapat say, hello, mga inday, mga dudong. Tanay na nga bro. Alam nyo ba, nanood ako ng No Other Woman. Tapos yung feelings na gusto mo din makisali sa salita. Pastilan. Sabi pa ni Dodo, wag kang ikapagtanawan ng away-away niya. Ay, naku, mga dramatrista dyan kayo tayo as Pilipinas ba. But anyway, tapos na yung bread ni
ko. Ito, maganda kasi yung mga movie natin. Ano ako, kasi nasa Netflix siya ba? So, diba, sulitin na lang natin yung Netflix natin dahil na ang mahal-mahal. Gabi, unong oras ko nang nanood ng TV dahil. Super late na. Kasi yun nga, No Other Woman din tayo. Taway. Mga anti-kadayers, yung breakfast ng aking asawa, simple lang siya ha. Simple pero rock. Hindi kasi yan siya mahilig sa warm food basta morning. Ganyan ba yung mga asawa niyong afam? Hindi mahilig sa warm food pag morning. Yan yung parang nakasanayan niya sa buhay niya. Pero may mga ano talaga no, may mga puti ba na mahilig sila sa warm food pag morning. Bilib ako sa ganyang tao. Pero alam nyo ba, mas gusto ko na rin na hindi mahilig si Mr. ng warm food pag morning. Kasi dahil kapoy kay magluto. Nakakapagod magluto ng kining warm food pag morning. Kasi ako din minsan, hindi din ako kanang, hindi talaga, hindi ako morning person. So, okay lang yan pag kanang nasa restaurant ka or something, yung wala ka sa bahay ba. Cold food yun na si Dudong Jay mo nang hindi ako masyadong nahasulan sa kanya pag morning. Kaya cold food sa kanya, buhay na yan. Ox na yan. Pero siguro, sanay-sanay lang din yan. Kung ano yung sinasanay mo sa asawa mo. Pero, ever since nung nagsama kami, hindi talaga yan siya magre-request din na siya o pagkain na gusto niyang kainin pag morning. Gusto kong magbigay ng orange, pero ang orange na sila mamaya na lang. So, mag-breakfast muna kami ha. Ayan yung sa akin, tapos yan yung sa kanya. Onion rings, tapos may liver pate, tapos yung sweet niya. And then sa aking coffee. Iwan ko, nag-coffee na ba siya? I think nag-coffee na siya. So, hindi ko siya bibigyan ng coffee kung... Kahinay ba? Hindi ko siya bibigyan ng coffee kung ano na... Nagsiningkitay naman yan. Kung nag-coffee na siya kay... Kasi dahil ma-overdose ko yung asawa ng coffee. So, doon tayo sa labas mga antigay. Nag-work ako dito. Tapos nag-coffee. How much? 20 degree? Oh, it's a bit warm though. Mainit dito sa labas. Where is he again? Felix! Kahapon, naglagot ko ng bataan ni kay... Felix! Shh! Come! Ay, wala na ata yung kapitbahay. Kung makapagwala, dahil para mang nawala na talaga. Kahapon, nakipag-away si Felix dun sa pusa ng mga layaw. Grabe, gining bataan ni kakuan. Uy, sipat kaayo. Andin dahil, mahal ra ba kaayo dahil pag ang pusa mo is magkaroon ng mga paak or nakagat ng ibang pusa kasi kailangan yan silang i-ano para hindi magkaroon ng ibang rabies ba. Pero si Felix naman, may ano naman yung baby natin. Felix! Asan kaya ni ba? May ano naman siya, may anti-rabies, so hindi ako magwo-worried sa kanya kung siya yung makakagat. Pero ang aking wini-worried is yung siya ang kakagatin. What? Huh? They're not doing anything. Because I think they need water. I gave already a lot of water. This one, kailangan itong ano. Ay, yung ibon oh. The birds there. Hi.
Chiring, chiring, ching, ching, chiri, chiri, ching. Chiri, chiri, ching, ching, chiri. Where is he? Don't push me at the back. I don't know. Felix. I think he's looking again for the other cat that he bought yesterday. Or maybe he's behind there. Kasi kahapon parang dyan lang siya. What happened here? I don't know. What's that? Did you take this up? No, I did not go there. No, my love. This one is dead. Huh? It's dead. Yeah. Maybe you have to change. Huh? Did you change? The dead one you have to take out. So it will make a new shot. This bar behind you. The dead leaf. Meow. Felix. Felix. Asa ka ano? Hindi ko sinabi niya na ako yung nagbali sa bula kay makasabanta dahil nasuko. Ang reaction niya, anong nangyari dito? Ah! Ayan, naglagay ako ng ganito mga anti-kadayers kay kuan kining yung likod ko ba malamig siya. Pasensya na kayo ha kasi lain siya tanawon. Parang weird, you know? Ano ba to siya? Masakiti naman to siya. Dagway. Uy. Pero okay lang yan, day. Better sorry, di ba? Kaysa naman magpaganda ka dyan tapos hoy! You're so bad! Gusto man siya, uy, nangutot. Utot-utot naman siya. Ipanuhot ka dong. Ako po, parang may panuhot din ako, day. Dito sa puson ko at saka dito sa gilid ko, parang masakit siya. Hala, yung gamot ko, kailangan ko pang inumin. Ay. Lain yung kining pag morning super init tapos pag gabi ang lamig-lamig. Kailangan kong mag-fix sa aming bed. Kayo ba? Ganyan ba kayo pag more early in the morning kailangan yung mag-fix sa bed nyo para ma-fresh and air yung pakiramdam nyo? Ako ganyan ako dahil kasi feel ko pag ma-fix na yung bed ko parang feel ko ay okay na ang lahat kahit yung kusina ang gubot-gubot pa. Parang feel ko kompleto na yung araw ko. But anyway, masaya ako today kasi parang ang dami kong days na nakapag-relax ako ng todo, day. Siguro mga 3 days akong Siguro 3 days akong hindi nag-vlog. Tama, may naglalarong mga ibon dyan, oh. 3 days akong nagpahinga, walang vlog, walang chika, wala lahat. Walang marites. Ay. Did you... okay. Malinis na dyan, oh. Inunan na niya ng mga chismis sa buhay. Magbukas tayo ng mga bintana, mga anti-kadayers kay... Kuan, para mapasok yung fresh air dito. Kay murag... Kasabot sa baho, day. Murag ka ng baho og kuan. Kining... Baho og di mao. Baho og di mao, eh. Ayan, kailangan namin yung sunugin lahat para mabawas-bawasan yung ano natin. Ay, baka pagdating na sa ating bisita dito. Ay, excited kayo? May bisita tayong pararating. Ako, maglilinis muna ako doon sa kwarto dahil gusto kong magbili ng bedsheet cover, I mean. Sama na, eh. So, ayan na mga Zay. Tapos na ako dito. Bakit may pa? Tapos ka na, Zay. Yan na yung linisin, no? Anyway, ilalagay ko lang to sa cabinet ko. Tapos, mamaya ko na to kasi gusto kong habuain lahat yung mga damit ko while manonood kami ng movie mamaya. So, yun. Tapos, yung mga towel, gusto ko yung labhan siya, day, kay excited ako maglaba dahil may downy na ako.
So, yan lang yung linisan natin. Bukas na ako ayan dito, malinis na. Pero hindi pa ako nag-vacuum dyan kasi gusto kong ilinisin talaga yan before darating yung bisita natin. And kailangan kong mag-decision kung bibili ba ako ng bagong bedsheet or ewan ko, basta gusto kong bumili. Kaya gusto kong, basta magtingin-tingin mo muna ako before ako talaga mag-decision. So yan, nice weather na tayo ngayon. So dito tayo sa labas magpainit na kay sayang ang nice weather. Uy, kalimut ko change sa akong chinelas design. Nakalimutan ko. Maganda dito manilhig. I-check ko muna yung sampayan ko kung binalik na ba ni Dudong dahil kay kailangan kong ready ko mag-laundry ba ako bukas or mamayang gabi. Ay! Very good! Very good, walay pang lugod. Ayan, binalik na niya, Zay. Sana hindi ito madumi, no? Kailangan niya pa tong ipataas, dong. Kay mulaw-law man siya, dong. Para man itong panty na magiging lawlaw. Hala, bakit namatay today? Anong nangyayari sa'yo? Bakit nagiging yellow ka? Para kang nagkakaroon ng hepatitis. Felix? Felix? Is that you? Ha? So, ayan, nagbihis lang ako saglit ng jacket, bay. Wow. Dodong. Check natin si Mr. B. Kahit na siya dito, no? Maganda pa din yung weather, day. My love! Oy! Hala! It's raining there. I take the corner because we always come from this side now. So I can cut this corner here. Yeah? You want to cut more? Ganahan. Gustong-gusto talaga niya magtrabaho sa mga abog-abog, day. Na, mag-machine na naman siya. So, ayan, doon tayo sa loob. Kaya mag-abog na naman si Dodong. Pasok tayo, magchika-chika tayo, makibalita tayo sa mundo ngayon. Grabe naman ang kalimutan. Alam niyo ba yung feelings na parang, uy, sarap dito day, mainit. Alam niyo ba yung feelings na kailangan na talaga natin mag-think twice sa mga ginagawa natin sa buhay ngayon kay murag if nanonood kayo ng mga balita or mga sa abroad, hindi na talaga siya maganda mga antikadayers, lalo na ngayon na ang daming kalamidad dyan sa atin sa Pilipinas. Kung walay bagyo day, baha. Or either baha na ay mga landslide, linog. Pero sabi ko minsan sa mama ko na gusto ba nilang pumunta dito sa abroad ba? Anong tawag doon? Migraine? O sa migraine? Labad sa ulo kay migraine. Yung migrate good dito sa abroad. Pero iniisip ko din na what if pag dito na sila titira and then hindi ba kaya sila maboboard? Or hindi ba kaya sila kasi syempre tayo dyan sa Pilipinas, sanay tayo ba lalo na pag nasa bukid tayo nakatira, sanay tayo na kanang ang atuang lifestyle same everyday ra gyud na ka-routine. Pero pag dito sila day na naman yung mga magagawa natin dito? Wala, di ba? Nakatungangak lang tayo. But anyway, pero alam nyo, di ba nakita nyo sa TV, ang dami ng mga artista day na nag-migrate dito hindi nag-migrate, siguro bumili lang ng mga property nila or mga bumili lang ng mga place para in case kung may mangyayari sa mundo, din pwede sila makapunta dito sa Spain. Alam niyo ganun.
So, comment down below kung sino yung mga artista na nakikita nyo dyan sa TV na hindi din artista, either kahit mga ordinaryong tao lang, yung mga normal lang ang mga tao. Alam niyo ba yung feeling sa pagsasabihin ng normal? Ano ba itong normal na ibig sabihin hindi ani? Zay, tarungin mo yung normal mo yan dyan. Hindi, parang minsan ba maano ako dahi ka nang manervyos ko ka nang maghunahuna gali nga. Hala, uy, kining magdugay pa ka, magtagal pa kaya tong Pilipinas, yung country natin, kining, parang, feel ko kasi ba na, murag, day, result na sa imong sigig pangapi, siguro, day, pero di, oy, kahit anong gawin kong ano, no, kanang anong tawag doon, yung ididma, god ang mga kalamidad. Dili, jud na siya madidma. Kay, wala, ganyan talaga yung ganyan na talaga. Habang tumatagal ang mundo, marami ding mga trahedya, mga kining, tawag doon yung climate change, yung ganun ba? Marami ding mga pangyayaring, pero imaginein ko din naman, ngayon I'm 30 years old, pero tignan nyo, parang feelings ko na hindi pa talaga siya as in na, yung sinasabi natin noon na, hala, mag-end of the world, mag-war, ganito, ganyan. Parang hindi pa talaga siya as in ganun na mga katalagman. Pero sa ibang lugar, nandyan na, dumating na sa kanila. Alam niyo yung like mga gira, mga kuan. So, ewan ko kung tinanong ko si Mr. na kanang okay lang ba sa kanya. Wala naman daw problema sa kanya. Basta may mga passport lang na yung pamilya ko. Pero ang ano ko din is kanang ano yung gagawin nila dito, day? Kasi iba kasi yung ano natin sa Pilipinas, yung ambience, yung baka manibago din sila. Ano namang ang gusto ko lang kasi kanang malayo gud sa mga kalamidad. Kaya gusto kong dalhin yung pamilya ko dito. Parang, ay, ewan ko kung tama ba yung mga ganyang decision or, kasi tayo, pag ganyan, iniisip natin, pwede man mag-vacation lang, pero, day, hindi kasi, hindi madali, day, mag-vacation, rakadihag 3 months, unya, imong gasto. Kailangan talaga na iisipin kung, tama ba, or ano ang gagawin natin dyan, para hindi naman tayo maging pabigat, diba? So, and then isa pa, hindi magiging pabigat, isa kaning para din hindi sila maboard, yung ganun ba, yung may magagawa kaya sila dito, may mga pwede kaya silang gawin para hindi sila maboard, hindi naman pwede na maglinis na lang sila ng bahay dahil araw-araw. So, kadayers, wag na tayong mag-alala, ang ipipray na lang talaga natin sa ating mundo, sa ating country, sa Pilipinas, kasi nung isang araw, diba, if may mga phone kayo na may Google Map, yung sa mapa, tignan nyo yung sa mapa, tapos i-click nyo yung satellite, makikita nyo yung kung ano talaga yung forma sa ating kaning dili earth ha, kining Pilipinas map ba. Ano natin ko, hala, parang ano naman to Pilipinas natin, parang nakatungtong na lang tayo sa bato ba. Sabi ko kay Dodong, may lab, yung Pilipinas lagi may lab, is para na lang kaming nakatungtong sa island. Sabi pa niya, malamang saan kayo nakatungtong? Alin sabi ko sa I mean ba nga, kanang para lang kaming, alam niyo yung bato na, di ba? Pag yung earth, hindi earth, pag yung Pilipinas nakatungtong yan sa bato, parang ang bato ba is parang, alam niyo yung maliit na lang siya, lumiliit, parang nilalamon, parang nawawala na yung bato sa ilalim ng dagat. Basta ka muna yung pagtanaw na tignan nyo na lang yung tignan nyo na lang yung kining, tawag nito, kining Google Map para makita nyo talaga na parang wala na plate sa ilalom ba na tinungtungan. Ay, Diyos ko Lord, ano nangyayari sa atin dito? Magiging, alam niyo, sa kakamarites natin, no, magiging geographic tayo, magiging scientist, magiging, ano pa dyan, kung it's all about math, magiging mathematician, kung it's all about injection, magiging nurse. Yan yung mangyayari dahil sa kaka-Facebook, sa kakapanood ng news.
And minsan, mapapraning ka na, parang feel mo, hala, baka nandito na sa labas ng bahay. Uy, naonsa na dyan ni. Minsan din sasabihin ko sa aking sarili, siguro no, hindi tayo manonood ng news dahil pag manonood ka din ng news, dahil yung pinanood mo na mga balita, mga ano sa social media, mga chismis, dahil magsunod-sunod mo ng mga kuan. Like example, may nabanggaan. May nabanggaan. Lahat mga, grabe na. Ang dami na nabanggaan doon sa atin sa Pilipinas. Parang ganon, parang, ano ba to? Parang minsan din masasabi ko dahil na, parang nakikinig tong cellphone ko or parang alam talaga din ng itong Google din. Kung ano yung ang tawag dito, kung ano yung sini-search or inaano mo dyan sa social media, malalaman din niya yan, dahil parang ganito pala yung mga gusto niya, yung mga may patayan, yung mga may mga kalamidad, i-recommend natin ito. Yun din yun, minsan ako kaya, minsan ko yan, kanang not recommended gani, kasi makakause din kasi yan siya sa tao ng kanang taon, tawag dito, parang mai-stress ka din ba na, hello, baka ano, kaya ako minsan napapraning din ako dahil kay nanervyos pati yung mama ko dahil yung balita sunod-sunod na, Ginoo ko. And then nag-scroll din siya sa FB, no, kay makimarites lagi kung ano na nangyari, kung may ano na bang balita. And then sabi ko sa kanya na mag-impake ka na dyan, ilagay mo na mga damit mo dyan sa malita, tapos pag magando sa gobyerno na hala, maglayas na ta, bakwit na ta sa Amerika, di hala, lupad mo diretso kay bakwit na sa Amerika, himuon tag sardinas ito. Ay, Ginoo ko. Pero, hopefully, pero pag ganyan mangyayari di ko mabakwit, hulaton, hindi ako babakwit ng ibang planeta antayin ko na magiging, mawala na talaga yung Pilipinas, dito lang talaga tayo sa Pilipinas. Habang may buhay, may pag-asa. Di ba? May kasabihan ganun. Pray lang talaga mga anti-kadayers na hopefully, everyday, okay pa din tayo. Basta ako, mga anti-kadayers, maglinis ako sa kusina araw-araw dahil yan yung buhay natin bilang asawa. Charing! Ito na naman yung lilinisin ko dito dahil walang katapusan, pero kailangan kong magpahinga kasi ng isang araw, grabe yung pagod ko. Pero madali lang to dahil lagay ko lang to siya sa dishwasher. But anyway, mag-pray tayo sa ating mga kalamidad or trahedya dyan sa Pilipinas na hopefully magiging okay ang lahat, and then safety ang lahat, and then especially doon is kailangan i-watch out natin yung mga kids natin, mga anak, and then mag-iingat lang talaga araw-araw, and then makihungihong sa ating mundo. Alam niyo ba yung hungihong? Ano yung ba yan sa Tagalog yung hungihong? Makihungihong kung ano na ba talaga, kung ano na ba to, may mga kakaiba na bang pararating or ano ba. Pero if ako yung tatanungin nyo Diyos no, baka ano ka ba Siyempre, lahat naman tayo may takot sa Diyos, pero hindi ako yung taong, alam nyo yung ipapakita talaga kung kining ipapakita talaga na ganito, ganyan, kanang holy. Kasi hindi ko yun ginagawa mga anti-kadayers, kay may kasi ako sa mind ko ba na alam niyo ba yung ugali na hindi naman sa takot, yung ayaw ko lang yung ipapakita ko yung ganyang ugali, tapos pag makita yung mali ko, then yan yung gagamiting against, parang yan yung ititira sa akin ba na ang Diyos nun mo, tapos ganyan pala yung ugali mo, alam niyo yung ganun. So mas prefer ko na, kung ako lang yung sa self ko, mas prefer ko na mag-pray ako sa yung ako na lang, yung hindi na yung ipapakita na, ay, ganito ako, ganyan. I'm very thankful, I'm very blessed, and very everything, yun, alam niyo yung ganun. So, wala akong pinaano na tao, pero ganyan ako, ganyan yung ugali ko, na hindi ko talaga ugali na ipapakita yung being as a holy person, yung ganun. So, pero kanya-kanya naman kasi tayo ng kanya-kanya tayo ng
pangingisip or mindset or idea or suggestion or whatever or everything, di ba? So kung ganyan ka, edi ganyan ka. Ayaw ko lang kasi yung mga tao na pag ganyan ka, tapos pag may makikitang maliit lang na mali sa'yo, then parang gagamitin, like example, sasabihin ko sa inyo na teacher ako. Yun yan. O diba, sasabihin nyo, ay, teacher ka, ang bobo mo, hindi ka marunong mag-English, hindi ka marunong magsalita, hindi ka marunong mag-ano. O diba, ayaw ko nang ganun. So, kung sa religious pa na pag-uusapan, ayaw ko nang ganun na kanang, para, gets niyo ba? Iwan ko kung anong ibig sabihin yan, but ayaw ko nang ganun na kanang rest back. Kaya may mga bagay talaga akong hindi ko sinasabi dahil iniisip ko kung what if sasabihin nila to tapos pag makikita nila yung mali ko or something, may makikita silang negative sa positive. Parang ganun ba? So, ayoko nang ganung comparison. Pero, may mga bagay naman na sasabihin ko yung positive, pero may negative na gusto kong ma-learn yung negative at gusto kong malaman yung negative. So, ganun. If nagigets niyo yung ibig kong sabihin, hopefully na we are we are understanding each other no matter what the answer is 0. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling,